Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong video na napadaan sa akin galing kay Chika Bulitin. Ayon dito, Raffy Tulfo, hinahanap na ang politikong sangkot sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Nung una, I was trying to digest na bakit kailangan manghimasok nila Idol dito sa issue. Excuse me. Diba? Kung kayo tatanungin ko, bakit siya interesado rito? Dahil ba sa virality nung issue? Ang hindi ko lalong matanggap, pati si Senator Jinggoy Estrada, sumasali na rin. Ako, I mean, if it's about ganitong issue, hindi na ako surprised kung si Raffy Tulfo manghimasok o makisawsaw. But with Senator Jinggoy, talaga ba? Okay guys, meron tayong tatlong material dito. Itong video na to, itong article na galing sa Philippine Star Global at ang pambansang Marites. Si Cian Casa. So, balik muna tayo dito sa Chika Bulitin. Okay? And later on, sasabihin ko sa inyo, bakit sila interesado. Senador na sina Raffy Tulfo at Jinggoy Estrada, pinapahanap na ngayon ang kontrobersyal na politikong sangkot sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Sino nga ba itong misteryosong mayamang politiko na ito na may ugnayan kay Dominic Roque na isa sa mga dahilan daw ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo? Narito ang pasabog na detalye, panoorin. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Pasabog kung pasabog na ang pinakawalang revelasyon ni Christy Fermin sa kanyang programang Christy for a Minute at Showbiz Now na kahapon, kung saan isiniwalat nitong isang kontrobersyal na lalaking politiko raw ang involved sa hiwalayan ngayon ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon pa sa pasabog na revelasyon ni Christy Fermin na pangalan sa mayamang politiko ang mamahaling kondo na tinitirhan ni Dominic Roque ngayon. Close at boss pa daw ito ni Dominic Roque ang nasabing lalaking politiko. Okay guys, kaya natatanungin ko, kung boss mo lang yan, take note kung boss mo lang yan, sa tingin mo, patitirahin ka sa mamahaling property kung boss mo lang. Diba? Tuloy. Pinapaimbestigahan na raw sa pamilya ni Bea Alonzo si Dominic Roque para malaman ang tunay nitong ugnayan sa kontrobersyal na mayamang politiko at malaman kung ano ba talagang tunay niyang trabaho. Ayon sa informante ni Christy Fermin, kasalukuyang nag-iimbestigahan. Tell me you're a chicken enjoyer without... Kaugnay ng pagkakasangkot ngayon ng kontrobersyal na misteryosong mayamang politiko sa hiwalay nila Bea Alonzo at Dominic Roque, nais malaman nila Senator Raffy Tulfo at Senator Jinggoy Estrada kung sino ba talagang misteryosong politiko na ito. Tinawagan raw nila Senator Raffy Tulfo at Jinggoy Estrada si Christy Fermin para malaman ang pagkakakilanlan ng politikong ito na may ugnayan kay Dominic Roque na isa sa mga dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Bea Alonzo. Dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada. Natural lamang po na reaksyon niya ng mga politiko ngayon. Pero ito tanong ko, no? Of all people, no? Bakit biglang nagtatanong itong si Raffy Tulfo at saka si Senator Jinggoy? Kung sino?
Ibig sabihin ba, dyan sa loob ng Senado, meron silang potensyal na may isip kung sino yan? Diba? Take note of that Kasi, pag pinakinggan nyo si Ian Gasa, itong may-ari ng kondo na di umano ay employer ni Dominic, possible bakla rin. No? Possible. No? So, ibig sabihin ba, may bakla dyan sa loob ng Senado? Ha? O let's say, taga-Senate. Let's say lang these are all hypothetical, guys. No? So, let's say this politician na involves dito sa hiwalayang taga-Senate. Anong gagawin ng dalawa? Ilalapit nila sa Ethics Committee? Bakit? Mag-asawa ba si Bea at saka si Dominic? Diba? Para magkaroon ng immorality, let's say. Diba? Let's say. Diba? Parang wala. Kung binata, what if si Senador ang may asawa? Doon pasok. Possible yun. Pwedeng mag-file itong dalawang to against kay Senador about sa immorality. I will assume every single one of them married. Diba? Nabulabog raw kasi ang Senado at Kongreso nang mapag-alaman nilang isa sa mga kasama nilang politiko ang nasangkot ngayon sa hiwalayan nila, Bea Alonzo. Take note, isa sa mga kasamahan nilang politiko. Pero, sinasabi dito sa article na to ni Philippine Star, okay? Ayan. Dito sa part na to. Christie said that the politician is not from the Senate or the House of Representatives. Wala sa Senado, ayan po. Clue na po yan, ha? Wala sa Senado, wala rin sa Congress, at wala rin po sa BGC ang condo unit. Ito po ay taya ko sa issue. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ang politikong dapat sambitin sa isyung ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya, at alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at hindi kami. Yan ang aking taya rito. Kailangan siya dapat ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami dahil hindi naman kami ang involved. Hindi naman kami ang sangkot, di ba? Saka ang daming source, kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat linawin, she added. So, the BS family knows the issue and that's why it was supposed, Pero iba yung sinasabi rito ni Ian Gasa. Okay? Ngayon, kung babalikan natin tong episode na to, kasamahan nilang politiko. Nasaan ba yung dalawa? Di ba nasa Senado? Dominic Roque. Kasi hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon ng hiwalayang Dominic at Bea dahil meron ngang nadamay na politiko. Ito naman yung akin. Kung halimbawang itong politikong nadadamay ay kasal, then that's immorality. Diba? Pero kung ito naman single, walang kaso yun. Unang-una, hindi naman mag-asawa si Dominic at saka si Bea. Tinawagan at kinausap raw ni Senator Raffy Tulfo si Christy Fermin para alamin ang pagkaakilanlan ng politikong ito. Nais rin daw kasi malaman ng iba pang mga senador
kung isa ba sa kanila sa Senado ang puli. So, lumalabas din dito, yun nga, na-clueless sila. Hindi nila alam kung taga House of Representative or taga Senado. Politikong ito. Ayon kay Christy Fermin, Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, yung mga kasama ko politikong binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan nilang malaman kung sino. Kung meron mang reason kung bakit nila kailangan malaman, it's either sasampahan nila ng reklamo sa Ethics Committee. Tinawagan at kinausap rin daw ni Senator Jinggoy Estrada si Christy Fermin para alamin kung sino ba itong politiko na ito, kung nasa Senado ba ito o nasa Kongreso. Senador Jinggoy naman, nanay, nasa Senado ba yan politiko? Nasa mababang kapulungan? Ano ba? Anong posisyon niya? Wala akong sasabihin, sabi ko. Ngunit Dito, hindi nga rin binanggit kung ano yung kasarian ng politiko. 'Di ba? Pero kay Sian Gasa, hindi niya sinabi kung politiko. Pero sinabi niya yung gender. No? Nang naliling kay ibang usapan naman to. Ito, property. Yung kay Sian, about the prenup. O, lipat na tayo kay Sian. Yung engagement ring kay Dom. Eto na. Ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Ang daming sources eh. Ang mabigat dun, yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama ba? Mali pala. 73 hours. Puros mga celebrities pa, artista yung nag-splok sa akin. So ngayon, bilang pinagsabihan nila, kinompile ko ang chika. Eto na nga. Eto palang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malibel eh. Siyempre, di ba? Ito pa lang si lalaki. Paano ka ba sasabihin? Baby, are you okay? You okay there? Okay. Okay, okay. Ito pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities, ha? Grabe palang nung ubos pala yung pera ni babae. Para bang, well, sabi nila, pag true love, gagastusan mo talaga, no? Yun ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae na papaikot-ikot ni lalaki. I-ayos ko yung eyeballs ko para kunyari. Baka i-psychological camera nyo. Okay? Diba? Eto pa ang tanong nyo. Kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagastos lagi si babae, sa lahat-lahat, mapatravel, travel dito, travel doon. True love talaga. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Wala naman nakikitang issue doon. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh.
At ang chika pa nga sa akin, ito atin-atin na lang ha. Huwag nyo lang sana masabi sa iba. Baka kasi makalabas pa. Sana kung itong chismis na sasabihin ko next, i-keep mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sakali man, no, na magkaroon ng third party ang relasyong to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? Ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din. Na-chismis lang sa akin, ha? Bakit na lang sana ipakalat sa iba? Okay, so balik tayo. Hinahunting nila idol itong si politiko. Kasi iniisip nila na baka isa sa mga senador. Sa sinasabi dito ni Sian Gasa, lumalabas na itong si lalaki namamakla. Tama ba? So, kung i-1 plus 1 natin, ibig sabihin, merong gay na senador? Tama ba? Lalaki din daw kung sakali man. Ito malupit dyan. Nagpunta na nga sila ng Europe eh. Bakit ka mo? Doon yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae. Why not? Punta rin Japan, tingin-tingin saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinansel. Wala pang naayos na kasal. Nag-check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. Napagkasunduan yata na bago ang kasal. Na ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Pansin ko lang. Parang hindi maka-all in si Tito Boy. Oo, parang hindi siya maka-all in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Pinanood ko ng 7 beses. Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isplukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa 7 times na yon, and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, ito yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pananaw ni Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektahan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadminton pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta eh. Ang gusto niyang sabihin, nung kinaikot-ikot yung mga salita niya, ito nang gusto niyang sabihin, okay naman yung nung una, okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry, ulitin ko sinabi ko. Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out? Yun ang nare-recall ko rin, di ba? May something to do rin. Tama ba ako? I mean, you can correct me. Nagkaroon din ng issue tungkol sa mga properties or yung parents lang ni Sarah G. Diba? Kasi ayaw yata ni Sarah ng prenup. May gusto yata ng prenup yung parents. Diba? If I remember it correctly. Otherwise, you can correct me on that one. Bea Bunda! Na biglang nagbago yung ihip ng hangin. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam.
What if, Mars? What if yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala? What if no, bilang isang marites, what if ito pala isang parte ng malaking master plan? Okay guys, this was posted February 7. So February 9 na ngayon. By the way, Happy Chinese New Year po sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng Chinese New Year. Yan, actually yung wife ng pinsan ko sa Amerika, she's a Chinese Taiwanese. Sa mga kaibigan ko na Chinese, yan. Happy Chinese New Year or Kong He Fat Choi. Meron pa sila ibang version eh. Kaya po actually, ayan, bago. Kailangan may bago kang damit. Tapos pati underwear mo, bago rin. Isa yun sa mga kailangan. No? Tapos may mga binili akong food kanina, hindi na ako nagluto. Para naman mamaya pag kumain kami for Chinese New Year. Anyway, so balik tayo dito. Meron isa pang video si Yan. And ito yon. So, ito na nga mga Mars, no? Medyo mabigat pa yung dibdib ko, di ko kinaya. Yung mga nalaman ko a few minutes ago. So, ang totoo palang dahilan ng hiwalayan kung bakit hindi natuloy yung kasal. Nung inaayos pala yung prenuptial agreement, syempre, prenuptial agreement, lawyer to lawyer. I-declare niya lahat ng ari-arian nyo na nakapangalan under your name. May dineclare pala sila lalaki na gasoline station. So, ngayon, nagtaka yung pamilya ni babae. Kung saan galing tong gasoline station na to eh. Wala ka namang kita, model-modelan ka lang naman eh. Paano ka nakapagpundar ng gasoline station? Pinaimbestigahan ngayon ng pamilya ni babae si lalaki. Doon pala nagsimula ang investigation. Ito pala yung tinutukoy ni Madam Christy Fermin. So, nung nag-iimbestiga sila, they found out that this gasoline station ay bigay sa kanya ng isang bakla. So, nag-dig deeper sila and they found out yung past niya lalaki. Na nagulat sila. Talaga palang siya before ng mga anis. Kasi nga walang-wala eh. Tapos may isang mayaman na Juding, binigyan siya ng gasoline station. Grabing yaman. Kung sino yun, hindi ko na lang pwede. Super yaman yan. Ibanggitin nito. Kaya hindi natuloy yung kasal. Oh my God. Shit. Ayan. Hindi na kailangan alamin ni Idol. Unang-una sa lahat, sabi nga ni Christopher Min na hindi daw senador at hindi daw member ng Taga-House of Representative. Pero ito yung plot twist. May nakarating din sa grupo namin na di umano ang involved dito na politician ay isang congressman. However, dininay na yan ni Christopher Min na hindi daw congressman o senador ang politikong ito. Okay? So obviously, iba yung sinasabi ni Christopher Min. She was talking about the property. Ito naman, he's talking about a business. Diba? Na galing daw sa isang bakla. Okay? Ngayon, kung babalikan nga natin yung bakit nga ba interesado itong dalawang senador? Medyo doon ako doon ako mas lalong napaisip. Una, anong sexuality ba ang iniisip nila na involved na politician? Babae ba o lalaki? Pangalawa, ang purpose ba nung
Ang purpose ba na gusto nila malaman kung yung politician ay senador para i-report nila sa ethics committee? Dahil karamihan nga sa kanila dyan or lahat sila most probably pamilyadong tao. Diba? Kung tutuusin, hindi pa naman kasal to. So, walang malalabag. Yun kung si politician ay single din. Pero kung hindi siya single, definitely may immorality dito. Diba? Pero again, hypothetically, if Raffy Tulfo is chasing this person because gusto niyang i-report for immorality sa ethics, kung halimbawa nasa Senado man yan, parang nakakatawa, no? If he's the one who's going to do that. Diba? Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin ang thoughts nyo. Imagine nyo from viral issue, pati itong third party issue nila Bea at saka Dom. Well, actually, wala naman third party. Meron lang daw involved na politiko. Kaya yun yung nakakatawang part. Kaya sila nangihimasok. Ulitin ko, hindi na ako nagugulat kung sinasawsawan yan ni Raffy Tulfo. Nagulat ako kay Senator Jinggoy. I'll see you in the next video.